Naghahawak ng pera ng bayan si Martin Romualdez. O, diba? Nako, ewan ko ba kay Bongbong, bakit kinakaibigan niya yung mga taong sinisiraan siya noon, yung mga taong sinasabihan siya, sinisigawan siya ng kawatan, sinasabihan siya na sinungaling, lahat-lahat na lang ng paninira, sinasabihan siya. Pero yun ang kinakaibigan niya ngayon. Yung taong tumulong sa kanya para siya manalo, nagkaisa silang dalawa para mangampanya, para manalo sila, iniwan niya sa ere. Bakit ganon? Iniwan niya sa ere. Hindi na lang sana nagsama sila. At hanggang sa matapos yung termino nila, masaya pa. At wala sanang siraan ngayon. Doon pa siya, pagkatapos niyang manalo, bumitiw siya kay Sara, at doon siya kumampi sa mga kalaban na naninira sa kanya. At saka, doon sa mga kalaban na kumawawa sa kanilang pamilya. 'Di ba? Doon siya. Tapos kay Sara, kay Duterte na mabait sa kanya, nakipag-alyado sa kanya, naniniwala sa kanyang katapatan, yun pala pagdating sa huli, traitor rin siya. Yan ang hirap. Kapag traitor na tao, mahirap mapagkatiwalaan. Tapos, yun na lang talaga ang ating anuhin. Baka sa Lunes, ngayon? Thursday. Friday. Saturday, Sunday, Monday, baka sa Monday, patawag na si Tatay Digong. Diyan na talaga magkaalaman kung gaano kagaling ang gaano kagaling si Tatay Digong at paano niya sagutin yung mga dyan, mga nagmamagaling-galingan, tapang-tapangan pa. Lalo na yung sino yung may edad na doon, nakalimutan ang pangalan nun. Na kung mag-react galit, ba't galit? Parang siya yung biktima no? Biktima ba siya ng Siya ba yung nasagasaan na drug lord ni Duterte? Bakit galit siya kapag tanungin niya yung mga witness or yung pinapahila ng kaso doon, yung nililitis doon, lalo na si Marcos. Ayaw niyang maraming explanation si Marcos. Gusto niya yung yes or no lang. Paano mapaliwanag? 'Di ba? Kailangan yun ng paliwanag. Ayaw niya. Kasi kapag may paliwanag, maunawaan ng taong bayan. Pero kapag yes lang, parang lang. No, parang ang pangit, 'di ba?